Good morning! Ngayon ay January 7. And kinakita nyo naman kung gaano akong kataba, di ba? Yan. Sobrang taba. Dito tayo sa medyo hindi. Yan, ganyan tayo kataba. May background pa tayo ng mga damit. Alisin natin yung mga damit. Yan. Ganyan kataba ang ating tummy. Ganyan kataba. And tingnan nyo naman yung mukha. Kaya dahil lagi nila akong tinutukso na mataba na ako. So, nag-decide akong bumalik na naman sa intermittent fasting. Actually, nagawa ko na siya noon. 2 years ago, pumayat talaga ako. Sobrang pumayat ako nung nag-intermittent fasting ako. Kaya alam nyo naman ang life, maraming life, dumami yung trabaho, kaya napabayaan na naman niya ang diet. So, ano nga bang intermittent fasting? Intermittent fasting ay yung may certain time ka na kumakain ka at may certain time na hindi ka kumakain. Yung pinaka-popular na ginagamit ng tao ngayon is 16-8. So, may 24 hours tayo sa isang araw, so dinidivide natin yon. Ibig sabihin ng 16-8 is 16 hours kang hindi kakain, 8 hours ka lang nakakain. Ito yung type ng diet na time related sa time. Okay? So, last week, nagsimula na ako ng 12-12. Ina-advise ko sa gustong mag-start ng intermittent fasting, mag-start kayo ng 12-12. 12 hours kayong kakain, 12 hours kayong fasting. Mas maganda na itoon yung fasting nyo sa gabi. Kasi natutulog na lang kayo, so hindi nyo masyadong nararamdaman yung gutom. So, halimbawa, pag nag-stop kayong kumain ng sa gabi ng 8 p.m. So, bibilang kayo sa 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a.m. din kayo kakain ng umaga. So, pag 8 p.m. kayo ng gabi, nag-stop kumain, 8 a.m. din kayo kakain ng umaga. Tapos, bibilang nyo naman kayo ng 12. So, 12 hours na span ng eating. So, ngayon, January 7, Sunday, magsa-start tayo ng ating 16-8. So, hindi natin bibiglain yung katawan natin. Yung pinakamahirap na time lang talaga sa pag-intermittent fasting is yung first 3 days. Yun talagang pinakamahirap. I-expect nyo talaga yun na magugutom talaga kayo. Pero sa intermittent fasting, pwede kayong uminom ng tubig. Pwede kayong uminom ng tsaa. Pero walang asukal. Okay? Pure na kape lang. Black coffee lang siya. And tea lang siya na walang sugar, walang honey, at saka tubig. Yun lang ang pwede nating inumin para sa ating intermittent fasting. Okay? And ipopost ko dito kung ito yung weight ko. Ito yung weight. Makikita nyo sa taas yung ipopost ko mamaya yung weight ko pag na-edit ko na to. So, good luck to me. And hindi tayo nakapag-start ng exercise mamaya. So, sa bukas tayo mag-start ng ating exercise. Samahan nyo ako sa aking journey para pumayat. Tingnan nyo naman ang mukha. Yan. Ating intermittent fasting ngayon, January 8. Anong nararamdaman ko? Nagugutom. Ito kasi talaga, pag first 3 days talaga ng IF, ng intermittent fasting, magugutom ka talaga, iinit yung ulo mo, wala ka sa mood, yun talaga yung mga side effects nun. Kasi nga, diba, nag-a-adjust yung katawan nyo. Kaya sinasabi ko sa inyo na bago kayo mag-start ng 16-8, mag-start muna kayo ng 12-12. 12 hours na kain at saka 12 hours na fasting para medyo mag-adjust yung katawan nyo. Kumbaga, hindi mabigla yung katawan nyo. Pero ngayon, nararamdaman ko nagugutom ako. So, kahapon, January 7, kumain tayo ng 1 p.m. Then, nag-stop tayo kumain ng 3 p.m. So, dapat, pag 16-8, 7 a.m. kanina kumain ako. Kaya lang, masyadong maaga yun para sa akin. Usually talaga hindi ako kumakain ng 7 a.m. Masyadong maaga yun para sa akin. At saka trabaho talaga yun. Maraming trabaho talaga yun pag ganung oras. So ngayon, time check, 10:21 na, hindi pa ako kumakain. Yung intake ko lang ngayon is tubig at saka kape. Yun lang. Nagugutom ako. Sumasakit yung ulo ko. Nagkaka-migraine ako. Pero normal lang yun. And after 3 days, magiging mararamdaman nyo na yung energy. Kasi nga naranasan ko na to last 3 years. So, tinatry kong ibalik.
Maraming salamat sa suporta. So wala tayong weigh-in. So ang ating weight kahapon is 74.95. So wala tayong weigh-in ngayon. Ang ating weigh-in is every 10 days. So sa 17 tayo mag-weigh-in. Third day tayo ng ating intermittent fasting. Ang sekreto, para hindi mo maramdaman yung gutom, magtrabaho ka ng magtrabaho, gumalaw ng gumalaw. Yan, map tayo. I-busy natin ang ating sarili para hindi natin maramdaman yung gutom. Malapit na 1 hour na lang kakain na ako. So, 1:06 na. So, 1 hour na lang kakain na tayo. Para kakain tayo ng 2 p.m., matatapos tayo ng either 3 or 4. Pwede pa yon. So, imbis na 16:08, ganun pa rin ang ginagawa natin. 20 hours pa rin siya. So, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede pa ako kumain hanggang 6 p.m. Kaya natin to para sa pagpapapayat. Tingnan natin ang tiyan. Yan. Ay, hindi pala ako dapat mag-stomach para makita yung tiyan ko. Intermittent fasting, medyo ramdam na ramdam ko pa yung gutom. Pero ganyan talaga. So, yun ang sinabi ko. First 3 days, mararamdaman mo talaga yung gutom. Pero unti-unti, nagkakaroon ka ng energy, nagiging clearer yung mind mo, hindi mo na mararamdaman ng gutom. And don't forget ng magtubig at magkape. Walang asukal yung kape, okay? At saka pwede rin ng green tea. Okay. So, update sa ating intermittent fasting. Day 7 na tayo. Yay! Nakasurvive tayo ng 1 week. So, last week, yung target natin is 16.8. Pero ako, hindi ako kumakain minsan ng exact 16 hours. Kumakain ako ng 20 hours, minsan 21 hours. Depende kung gaano ako ka-busy. Pero hindi ako kumakain before 16 hours. Kaya ito, magaan na yung pakiramdam ko. Hindi na ako nakakaramdam ng gutom talaga. So, hindi ako nag-update ng Friday kasi nakalimutan ko. Sa pag-intermittent fasting, dapat sa 7 days, dapat meron kang 1 day na free day. So, ang aking free day is Friday. Kasi yung Friday, nandito silang lahat. So, nagbe-breakfast sila. Nandito sila lahat. Walang trabaho. So, ako kumakain din ako ng Friday. Free day ko din yung Friday. So, kumakain ako ng lunch. At saka lunch. Breakfast at saka lunch yung kinakain ko pag Friday. So, 2 meal ako pag Friday. Pero pag ibang araw, 1 meal lang ako. So, ang target natin ngayon ganun pa rin. Hindi tayo kailangan bumaba ng 16 hours. Lalampas na tayo ng 16 hours na hindi kumakain. Pero, hindi tayo bababa. And, magaan talaga yung pakiramdam ko. Hindi ko pa nakikita yung visibility na naglusok ko ng weight. Siyempre naman, 7 days pa lang. So, ang next weigh-in natin is sa 17. Kasi every 10 days tayo mag-weigh-in. And maraming salamat. And, if gusto niyo mag-start ng intermittent fasting, start with 12-12. Yun talaga yung sinasuggest ko sa inyo. Start with 12-12. I-adjust yung katawan sa posibilidad na hindi pagkain ng ilang oras para hindi mabigla yung katawan natin. Okay? Hi! Kumusta po sa lahat? Busy po tayo. Dahil mag-brush na naman tayo ng kusina. It's Tuesday, kaya kusina time. Update lang po tayo sa ating intermittent fasting. 9 days na po sana tayo ngayon. Kaya lang, dumaan ang ating monthly dalaw. Dumating siya. So, usually, ang aking monthly dalaw is 3 to 4 days. So, ina-advise ko sa lahat ng mga nagpa-fasting, nagtatry mag-IF. Pag meron po kayong monthly period, stop nyo po ang fasting nyo. Kailangan po natin kumain pag meron tayo. Kasi may lumalabas, kailangan may pumapasok sa atin na energy. So far, ang aking 8 days fasting is okay naman siya. Nakalampas na ako sa stage ng gutom. So, umaabot na tayo ng 20 hours na nagpa-fasting. So, hindi pa visible ang aking kasi 9 days pa lang. And then, dumating pa yung ating monthly period. Actually, nasabi ko na sa inyo na mayroon akong Friday na free day. So, actually pala, sa 1 month, kahit hindi ka mag-free day, may free day kapag dumating yung monthly period mo. Kaya pag meron po kayong menstruation, monthly period, the red flag is up, stop po ang fasting. Okay?